Mission Impossible po tayo mga kababayang ka-Pokemon dito po sa Jesua Trading. Isang magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Tayo po ay nasa 200 followers na po or subscriber po, kaya salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pag-subscribe. Sana ay you can learn one or two things from us. Sana ay ma-appreciate nyo po yung ating content at kahit paano sana ay makatulong po kami sa mga newbies po sa hobby na ito ng Pokemon collecting, ng Pokemon investing dito po sa Pilipinas, mga ka-Pokemon. Kaya Mission Impossible po tayo. Hopefully at the end of the year ay maging 300 subscribers tayo or hopefully maging 400 subscribers po tayo at mangyayari lang po yan sa inyong mga suporta po, mga ka-Pokemon. Sa mga nangyayari po ngayon, mga ka-Pokemon, ay marami po tayong nakakalimutan at nami-miss na sets. Lately po ay biglang nagbo-boom po at nabibigyan pansin muli yung mga sets po na laki ko pong sinisigaw at binabanggit mga around 2 weeks ago, especially po yung Silver Tempest at yung mga Sword and Shield products po na nakaligtaan po natin, nakaligtaan ng karamihan dahil nakafocus po ang mga newbies or ang mga enthusiasts sa hobby na ito doon po sa Surging Sparks at doon po sa Prismatic Evolution. Kaya tama po yung sinasabi natin na huwag niyo pong kalimutan ng Silver Tempest, huwag niyo pong kalimutan ng Sword and Shields. Kaya yan po mga ka-Pokemon, doon na naman po yung mga topics ngayon, yung mga ideas po ng mga content creators ay andun po sa mga bagay po na nakaligtaan po ng ilang linggo po ng marami po sa atin. Pero huwag niyo pong kakalimutan kung ano po yung sentimento ng pangkaraniwan o kaya pangkalahatan o ng general public, kung maaari po mga ka-Pokemon, ay mauna po tayo doon. So, when others are not looking, doon po tayo tumingin. We shouldn't follow the crowd. Dapat bumubukod po tayo. Kasi doon po yung pagkakataon para po sa atin na tayo po ay maging ahead, maging lamang po sa marami. At ang isa sa mga products po, mga ka-Pokemon, na nakakalimutan po or nababaliwala or underrated, ang hindi po nabibigyan ng pansin, ito pong Terrapagus. Ito pong Terrapagus UPC, mga ka-Pokemon, na kung saan ito po ay meron pong malaking potential. Meron po siyang malaking potential na dapat po nating wag baliwalain. Yung potential po niya na mag-appreciate in value over time. At yung variety of packs ay meron din po siyang magandang potential over time dito po sa Scarlet and Violet set, mga ka-Pokemon. Wag po natin baliwalain na ito po ay sabi natin sa ngayon ay sleeper set, no? Sleeper set. At importante po ang ating entry price kung magkano po natin bibilhin. At tayo po ngayon ay nagbebenta. Siguro nagbebenta ng 7,800. Less than MSRP pa rin po, mga ka-Pokemon. Less than MSRP po, mga ka-Pokemon. So, ito po ay 8,500 po yung kanyang MSRP. So, not bad. Not bad. Thinking na it is less than MSRP po, mga ka-Pokemon. So, bilhin nyo na po ngayon. Although sinasabi ko sa inyo na bilhin nyo na ngayon, but I only have one actually. Iisa lang po ito. Gaya ng mga previous vlogs ko or previous content natin na binigyan ko na po ng exposure or flexing itong product na ito. But once again, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo kalimutan Terrapagus Ultra Premium Collection. Napakagandang display, napakagandang box. Although it's flimsy, parang flimsy siya, malambot lang siya.
at saka simple lang yung material, but the design, it's not bad at all. Yung design niya, yung appeal niya po mga ka-Pokemon ay nandyan. Tapos sa akin pong understanding ay sulit na sulit po kayo sa product na ito dahil nga po ayoko rin siyang buksan, no? Keep it sealed mga ka-Pokemon. Gusto ko siyang buksan pero pinipilit ko na hindi po. Kaya hindi talaga. O kaya wag muna natin buksan kasi isa lang po itong product natin ngayon. At ayan, ulitin ko lang po, gaya po sa mga live po natin, meron po siyang tatlong promos na it's not bad at all mga ka-Pokemon. Full art, and then kita nyo naman gold card, and then meron siyang 8-fold basic energy cards. Nagulat po ako rito, gaya po ng sinabi ko sa live natin, nagulat po ako nito kasi meron po siyang basic energy na hollow foil. So ang ganda po niya, nakita ko po sa mga content creators, nakita ko po yan sa kanilang mga videos na ang ganda po, may appeal po itong wala po rito, hindi makikita rito, pero masi-check niyo po sa ibang vlogs ng ibang mga creators. Yan po, may playmat, deck box, tapos metallic coin, tapos 6 damage counter dice, 2 condition markers, at saka syempre meron siyang 18 packs. So nagulat ako, meron siyang 18 packs. Akala ko 16 lang siya. So it's a screaming buy for me, especially na ganito po yung nangyayari sa market na ito, na lahat po ay nakatutok sa hype or sa FOMO ng Prismatic Evolution, especially na nag-out na po ang Japanese version. So merong God Pack, I'm hearing na meron din pong God Pack ang English version. So andoon po lahat ng focus natin, andoon po lahat ng interest natin. Nakalimutan natin tong Terrapagos. And then if you have the funds and if you have the capability, then don't let this go. Bumili kayo ng 1 or 2 for insurance, or even more kung kaya po ng budget ninyo. But nakikita ko yung potential niya because it has 18 packs po mga ka-Pokemon. And then the variety of packs ay nandyan na po. Although it's not so heavy, no? Hindi po heavy yung mga packs. Pero it's not bad. It's not bad po mga ka-Pokemon. And the UPC status ng box na ito ay meron pong sleeping potential. And then po mga ka-Pokemon, depende rin po ito sa printing nila. So kung hindi po ito i-reprint, kung limited lang po to, or let's say it's short printed, no, kakaunti lang po talaga yung pinrint po nilang Terrapagos, then you are in a roll kasi alam niyo po mga Pokemon, magiging scarce lang po siya, magiging rare lang po siya over time. So as day passes, nagiging limited lang po siya, kakaunti lang po talaga siya. Hindi ko alam. I don't know the details and facts patungkol po sa product na ito, but I can situate that there's some potential, personally speaking, because we've been there and done that. Yung Sword and Shield, ayan, Sword and Shield, and then 151. So ito yung mga may potential ngayon na they're just gonna grow. They're just gonna grow rarer by the day. Dahil sino ba namang ayaw magbukas ng 151? Sino ayaw magbukas ng Sword and Shield? Imagine nyo, 151, 16 packs. I believe 16 packs din po yan. Merong Evolving Skies. So, yan po yung mga products na yan. And then, same thing with Terrapagos. Meron siyang energy. The energy itself, it's a positive approach na po yun. And then, additional value na po siya sa box na ito. So mga ka-Pokemon, ano lang to, plain advice lang. This is not financial advice itself. It is just my opinion. Opinion ko lang po ito, sarili kong karanasan. So take it as a grain of salt.
It's more of a speculation, mga ka-Pokemon. One more time, sinasabi ko po sa inyo na transparent po tayo dito sa Just Sa Trading, na kung saan mga ka-Pokemon yan, maraming interested sa Surging Sparks, but at least na-anticipate ko na po ito. So I bought a lot of Surging Sparks products, and limited pa rin yung binili ko, but in a way I bought some products na it's enough po. So I bought a lot Surging Sparks ETB, mga ka-Pokemon. Probably I bought some not more than 50. So yan po yung inventory natin, not more than 50. So less than 50, I should say. So talaga nag-accumulate po ako kasi I'm thinking na mayroong potential po ito. And then plus yung PC ETB natin, hindi ko na sabihin kung ilan, pero marami po ako nabili noon. Dahil meron tayong mga pre-orders, marami rin po tayong pre-orders noon. So ganun po, no? Let's be ahead. Kaya ako ay nag-i-start na akong mag-accumulate nito. Kasi I know for sure in the future, if they short printed this product, tataas po talaga ang value niyan. Unlike Sword and Shield, Charizard, UPC, talagang they printed this to the ground. Same thing with 151 UPC, marami yan noong nakaraan. Pero sa tingin ko baka short print nila to. Baka lang short printed na siya, or baka lang na hindi talaga siya marami. So, hindi ko po alam yung information na yan. But nag-speculate tayo based po sa potential po ng products, based po sa value ng mga items na nandoon sa product. Same thing goes with Charizard and 151. Yung laman po nila, mga ka-Pokemon, ay value na po sa loob. So, yung value niya po ng box ay siguro mas mahal pa yung laman niya sa loob. So, yun na po ang kwento nito. Hindi ka nalugi. Hindi ka nalugi kundi tubo ka pa. Kasi yung value ng laman niya sa loob is about probably the same or higher than the value of the whole box sealed as new. Ganun din po yun. Ganun din po yung 151 UPC. Parang meron na talagang intrinsic value po sa loob. Yung laman niya, yung mga packs niya, 16 packs. So, 16 packs, magkano yon? So, meron na talagang value talaga yung product. So, yun din po nasisilip ko dito sa product na ito. Itong Terrapagos Ultra Premium Collection. Kasi nga, mayroong matte, mayroong yung utilities po ng product po. So, same thing, kung paano po yung ginawa ko sa Surging Sparks ahead. So, yun din ang ina-advise ko sa inyo, maging ahead po tayo. Ginawa ko yan sa Crown Zenith, ginawa natin sa ibang mga products. At same thing with Fusion Strike, ahead tayo. Tingnan nyo ang Fusion Strike ngayon, tumataas. Gawin na po sa $300 ang Fusion Strike as of recording ngayon po, mga ka-Pokemon. Ngayon po ay December 7 po. So as of recording right now, yung Fusion Strike pataas na rin po yan. Nasa papuntang $300 na po yung booster box niyan. So, very positive po so far ang nangyayari po sa Pokemon. So we don't know how long will it last, but it's going to be a cycle po yan na mag-uptrend tapos babagsak din po. So it will take some time pa kasi nga meron pang prismatic evolution. It's going to be a different story. It's going to be a different story this time kasi hindi po enough yung products. At ang hirap po mag-get hold ng mga products po na lalabas pa lang. Doon pa lang po sa Prismatic Evolution, pre-order pa lang, nahihirapan na po tayo. Kaya yun po ang ikinakabahala ko rin kung paano magkakaroon ng Prismatic Evolution. So, ikinukonsider ko na I'm gonna keep it sealed for sure. Hopefully, no, dagdagan pa natin yung mga keep sealed natin, yung sealed products po natin, mga ka-Pokemon. So, yan po yung ating sharing sa araw na ito. It's all about Terrapagos EX and then being ahead of the game. People are not looking here, pero it's about time that we should look.
out of stock ulit yung Twilight Masquerade. I think kahapon nag-available yung Twilight Masquerade for maybe around 10 hours, tapos na sold out na rin siya. Ayan po, yan po yung kwento. Tapos based po sa mga information, ang Silver Tempest din po ay pa-sold out na sa Pokemon Center. So abang-abangan natin, it's gonna go up, it's gonna rise in value kapag na-sold out na ito for sure. So ganyan po yung kwento natin, ganyan po yung kwento ng mga products na ito. Once it's sold out, then mag-rise na po ng value yung mga products na yan, 25% up or even 50% up, or even double the value or the price of the item when it is going to be out of stock. Yung iba nga in stock pa, pero when it comes to the secondary market, pagpunta na sa eBay ay meron na po kagad patong na 2,000, 3,000, 1,500, ganon. So yun po mga ka-Pokemon, yan po yung ating sharing sa araw na ito. Sana ma-appreciate ninyo, sana matuto kayo ng kaunti kahit papano, at sana ay patuloy nyo po kaming suportahan, tulungan, kasi Mission Impossible po ang Just Sa Trading. Once again, Terrapagos Ultra Premium Collection. Baka sabihin niyo sa akin, ba't tiniflex niya o para kumita ako, para yumaman ako or something. Hindi po ako yayaman, hindi po ako kikita, because I only have one right now. Iisa lang po ang Terrapagos ko, and I'm only selling it for 7,800. So iisa lang. So it's not for monetary reasons. It's more of a educating and orienting, sharing my personal knowledge, yung opinion ko po, and in a way ay mag-guide ko po kayo. Pero syempre ang advice ko sa inyo, take it as a grain of salt. Hindi lang po ako ang inyong pakikinggan. So dapat pakinggan nyo rin po ang ibang mga content creators. I don't know, merong ibang sa Pilipinas na familiar. Pero kasi hindi naman ako masyadong nag-check. Ang nag-check ko lang yung mga Americans at saka ibang mga foreigners. Ayan po mga ka-Pokemon. So sana you can learn a thing or two dito po sa Just Sa Trading, at patuloy niyo po kami suportahan. At gusto po nating makatulong sa ating mga kababayan. At muli, ginagawa natin ito para sa inyo, at sana ay mag-subscribe kayo at maka-join kayo sa amin, dahil patuloy po kami nag-share sa community sa pamamagitan po ng mga Pokemon products. Isang magandang araw po muli sa inyo lahat, at pagpalain po kayo ng ating po may kapal. Salamat po. Just Sa Trading.